Okay, punta tayo sa ating taniman. Silid tayo. Pakita ko kung paano tayo mag-land prep dito sa isla. Ano yung ginagamit nating organic. Kadalasan sa ibang lugar available vermicast, compost na organic. Meron silang iba't ibang uri ng organic, animal manure o ipot ng manok, available sa mga lugar ng ibang farmer. Pero tayo, wala tayong ganun dito. Kaya nag-isip tayo ng ibang paraan para hindi madihado yung tanim natin. Kagaya nung dati, gagawin uli natin ito. Nanguha tayo ng pinagbasurahan. Nakikita ninyo medyo basa, hindi katuyuan, kaya medyo mabigat. Yan ay pinala natin, kinuha natin sa mga tambak ng basura ng mga magkakapit bahay. Napakaitim ng lupa, saka halataan natin na talagang maraming nutrient yung lupa. Tingnan mo ang aking taniman. Kailangan ng ating gulay na ampalaya. Basura. Kung papasinin nyo, medyo marami. Kung ipot ito ng manok, kahit ang dalawa, tatlo, apat na sako, pwede na. Pero dahil ang organic natin ay hindi ganon kalakas, sinigurado natin na sapat yung ating inilagay. Yung ating 22 meters ang haba, nilagyan natin ng 12 na sako ng lupang mataba o organic para siguradong kahit magtagal yung ampalaya natin ay may nutrient na makakain. Hindi po tayo maasang masyado sa ating mga synthetic na fertilizer. Hindi kasi ganun kaganda, katagal ang buhay pagka umasa tayo sa synthetic fertilizer. Kailangan sila i-combine, mas lamang ang organic. Tapos pagka bubunga na lang, yan, tutulungan natin ng mga abono na nagtataglay ng mga pampabunga. Hindi mahirap para sa kanila kasi maganda yung kanilang tubo. Medyo may laban kahit mag-abono tayo ng pampabunga, ang babagay. Ayan. Pagkatapos nating ibuhos sa ating bed, bubungkalin uli natin, babaliktarin natin para mahalo at hindi basta lang nasa ibabaw yung ating patabang lupa. Ayan. Medyo magaan na, malambot na kasi dati nang nakabungkal yung ating bed, hindi na ganun kahirap. Ayan lang ang paraan ko dito. Nakita ko naman na kahit hindi ganoon kataba yung ating tanim, nagtatagumpay naman. Ayos, salamat tayo. Tignan naman natin ito nung nakaraan, ganun rin natin ginawa. Marami tayong hinakot na mga organic na materialis. Ayan. Kaya sa mga gustong maganim, kailangan po ng tiyaga. Kailangan buhatin natin yung mabibigat na yan para may makain yung ating tanim na ampalaya. Hindi tayo magtatanim ng basta na lang, isipin na magkakaigi sila. Kailangan talaga ng sakripisyo para gumanda yung ating mga tanim. Kaya doon sa mga bago pa lang na magtatanim ng ampalaya, yan yung isang paraan para magtagumpay tayo. Land preparation, siyang napakalaking factor na dapat nating isaalang-alang. Maganda ang preparation, tiyak maganda ang paglaki ng ating halaman. Para din sa pag-aalaga ng hayop. Kung walang pakain na maganda, walang aasahang magandang paglaki. Ayan o. Talagang malayo doon sa kulay na ng lupa na ating
tinambak. Napakaganda ng kulay ng ating lupa. Kaya dun sa mga hindi pa naka-subscribe sa ating channel, pakisuportahan po yung ating channel para na rin sa mga karagdagang video update natin. Kung tuloy-tuloy kayong manonood sa ating mga upload, pakisubscribe na lang yung bell notification natin